Pati si Father Darwin tinitira sa pulpito ng ibang mga pare. Pati si Father Darwin tinitira sa pulpito ng ibang mga pare. Doon po sa video ko, mapapansin nyo doon, wala po ako doon binanggit na Catholic. Kung babalikan po natin maigi, no? Wala akong minention na Catholic. So, hindi ko po direktang pinapatamaan ang mga Katoliko. Ang sinasabi ko lang po doon, kung ano po yung sinasabi ng Bible, na huwag kang sasamba sa rebulto. Bible po nagsabi noon. Wala po ako sinabi doon na Catholic. Yon. Pinabulaan na ng pastor na born again na si Sid G. David na di daw Katoliko ang pinatatamaan niya. Dahil sabi niya, hindi naman direktang Katoliko ang pinatamaan ko. O, di, pinatamaan niya, hindi lang direkta. Di ba? Bakit? Kung balikan natin yung video niya, sabi niya, wala naman akong binanggit na Katoliko. Pero ito, yung iba naman, nagpapahid pa sila doon sa image. Kasi ang thinking nila, merong power doon sa image na yun or sa rebulto na yun. So ang tanong, kaninong image yun? Alang namang sa Budhism yun? Di po ba sa Quiapo yun? Ang picture na yun? O di, yung sinabi ni C.G. David ng born again na hindi daw niya pinatatamaan direkta ang Katoliko, o direkta, hindi, dahil hindi pinangalanan. Pero yon talaga ang pontarya ng kaniyang tuligsa. Nagpapatama daw ako sa mga Catholics. Doon po sa video ko, mapapansin nyo doon, wala po ako doon binanggit na Catholic. Kung babalikan po natin maigi, no? Wala akong minention na Catholic. So, hindi ko po direktang pinapatamaan ang mga Katoliko. So hindi daw niya direktang pinatamaan. Maniwala ba kayo? Sasagutin natin ito, ang kaniyang atake, lalo na sa ibang mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, pag larawan na, Diyos-Diyosan agad. Tatalakayin natin, samahan ninyo ako. Kumusta sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay? Again, Happy New Year sa lahat. At tapos na ang taong 2024. Nandito na tayo sa taong 2025. Pero di pa natapos ang mga anti-Katoliko sa pagpatama sa aral ng simbahang Katoliko. Sa maling akala na ang lahat na mga larawan ay Diyos-Diyosan na. Kaya sasagutin natin ito mga kapatid. Kumusta? Welcome po sa mga suking taga-subaybay at huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. Meron tayong katanungan diyan ng sinabi sa pastor ng born again na C.G. David. Ano daw? Nagpapatama daw ako sa mga Catholics. Doon po sa video ko, mapapansin nyo doon, wala po ako doon binanggit na Catholic. Kung babalikan po natin maigi, no? Wala akong minention na Catholic. So, hindi ko po direktang pinapatamaan ang mga Katoliko. Ang sinasabi ko lang po doon, kung ano po yung sinasabi ng Bible, na huwag kang sasamba sa rebulto. Bible po nagsabi noon. Wala po ako sinabi doon na Catholic. Tama naman na may binanggit ang Bible na huwag kang magsamba sa rebulto, pero huwag mong putulan yung Diyos-Diyosan. Lahat ba na rebulto, monumento, sa Biblia ay ipinagbabawal? Baka di nakita yan ng ating kapatid na pastor. Halimbawa, sa Isaias Kapitulo Isaias Kapitulo 56, versikulo 5, using the Living Bible, then I will set up a monument in the area of my temple.
Ano daw ang templo ng Diyos? Merong monumento. I will set up a monument in the area of my temple. Ang tanong, ano po ba ang kabuluhan at tinatalakay na natin kung ano ba ang kabuluhan sa monumento? Protestant na salin pa rin. Etong Joshua chapter 4 verses 6 up to 7. We will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, what is this monument for? You can tell them, it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. So, malaki palang kabuluhan ang monumento. Pero ang tanong, lahat ba na mga larawan diyan sa Biblia ay Diyos-Diyosa na? Pakinggan natin itong pahayag ni Pastor C.G. David. Pero bago dyan, atin munang i-acknowledge ang mga kapatid natin na pumasok ngayon sa comment section. Welcome po sa lahat ng mga kapatid. Armando Sagario, taga-subaybay, watching from Imus, Cavite. Si Francis Macabugto sa Malaybalay City. Si Randy Ilagan, si Analisa Oso, Armando Sagarino, si Margie Saligan, si Elias Builis sa Bukidnon. Kaluoy anak nga tawhana, grabe ka. Si Orlando Fabriki, Happy New Year. Si Josie Montisa, halatang nagpapatama ka, Pastor Agoy, huwag ka ming gawin taga-week lang na Katoliko, mabudol mo. Happy New Year, Brother Wendell. Okay? Si Simeon Casas, Happy New Year, Brother Wendell. Sa lahat ng mga kapuntos, kay Father Darwin Gitgano, kay Bro Jando Alabado, kay Kebornok. Malapit ng birthday ni Kebornok. Ngayong January 5, no? Ay, January 5. Uy, birthday ni Kebornok ngayon. Ha? Kebornok, happy birthday. Happy birthday, Kebornok. Okay. Si kapatid na Edelberto Viloso Jr., si Mary Manato, si Gloria Yoga, si Imelda Valdi, Jane Palma, Kalandrakas TV, Mayong Adlaw from CDO, si Pretty Marcial, at sa lahat natin mga kapatid. Yan sa, maraming salamat sa star ni Haiz Adon. Hello, kapatid. At sa lahat natin mga sumusubaybay, welcome po, no? So, acknowledge natin Happy New Year kay Lucita Alanis. Lucita Alanis, welcome. Sa lahat, si Monching Kaling, walang kaligtasan, matatagpuan sa siktang sulpot, sa born again, kung madalas silang aatakihin, pagsisinungaling. Juan 8:44, ang founder ng Katoliko ay Jesus Christ. Si Asi Kilayon, Happy New Year, Brother Wendell. Si Ruel Orial Olaris Jr., si Haydon, ano ba to? Maraming salamat po. Si Andil Umalin, si Leonida Sansis Sarabia, diyan sa Tagbilaran, Bohol. No? Si Melvin Herbusa,
Lucita Lanis, o Kaburnok, birthday ni Kaburnok pala ngayon. Si Ostads Div, Christian Dawa. Bro, congrats sa debates mo. Ostads Dave. Sino ba tong Ostads Dave? Si Dawud ba to? Si Lasita Alanis. Salamat, Brad Windel. Amen. Sa lahat natin mga sumusubaybay. Uy, maraming salamat sa suporta ni kapatid na Randy Ilagan. Kaburnok! Hello, happy birthday, Kaburnok! Ito si Kaburnok, nagdiriwang ng kaarawan niya at inanyayahan tayo, kayong lahat, no? Magpunta sa bahay ni Kaburnok, hanapin niyo si Kaburnok. Doon tayo magtanghalian sa kanya. Si Josie Montisa, watching from Manila. Si kapatid na Corazon Visconde, Happy New Year. Mga taga CFD, salamat. Nandyan kayo. Tagapagpaliwanag sa tunay na pananampalataya. Randy Ilagan, Happy New Year. Si Armando Sagarino, happy birthday, Funk Busters, Kaburnok. Si Randy Ryan Labawan, watching from Japan. Juicy Montisa, happy birthday, Kaburnok. Fuckbusters PH, happy birthday. Happy New Year, Bro Wendell. Birthday mo, di po ba? So, doon kami maghapunan, ha? Kaburnok? Hanapin ka namin. So, Margie Saligan, happy birthday, Kaburnok. Orlando Pabliga, happy birthday, Bro Kaburnok. So, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, si Bisaya po kong dako. Bisaya kang dako. Ako ang Kristiyano na marunong mag-Arabic. Kabayan na Bro Windel. So, maraming salamat. Yung sa Bohol, may CFD tayong magaling talagang mag-Arabic, no? So, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, welcome sa ating lahat. At di na natin pa tatagalin pa. Okay, pakinggan natin si G. David at sasagutin natin ito. Tanong sa akin, sabi niya sa akin, CJ, bakit hindi ka sumasamba sa Rebulto? Or bakit yung samahan ninyo ay walang mga imahen? So, yun. May nagtanong daw sa kanya bakit ang samahan nila ay walang imahen. Dahil karamihan sa mga siktang tatag lamang ng tao ay mga modernong heretics ngayon, tulad noon na merong tinatawag na iconoclasm. Yung iconoclasm na pinangunahan noon ni Leo III, di yun Santo Papa, Emperor yun, na iconoclasm meaning images destroyers. Dahil balak nilang i-convert ang mga Hudyo, mahihirapan sila sa pag-convert sa mga Hudyo, kaya iminungkahi nitong leader na ito na dapat talaga wasakin yung mga imahen. Kaya nagkaroon ng Council of Nicaea, Second Council of Nicaea, in the year 787, and it was decreed by the council that sacred images may be honored without idolatry. Yon, malinaw ang deklarasyon, ha. Ang sabi ng ating mga kapatid, di gawa-gawa lang yan. Maraming salamat pala ni kapatid na Josie Montisa sa suporta. Sandali, maraming salamat.
kapatid, sa suporta. Okay. Pakita natin sa comment. Ito. Sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay, maraming kapatid. At Simeon Casas. Si Cabornok, yes, birthday ni Cabornok. Si Yusol, hello, Yusol, kapatid. Happy New Year. Margie Saligan. Factbusters, di na nag-comment si Factbusters, nang nalaman na birthday niya ngayon, takot kaya yata na pupunta kaming lahat doon, Okay. So, tuloy natin mga kapatid ang ating pagtalakay. Ito ang sinabi ni CJ David. Tanong sa akin. Sabi niya sa akin, CJ, bakit hindi ka sumasamba sa rebulto? Una, misleading itong pahayag na bakit hindi ka sumasamba sa rebulto. Bakit? Una, ang salitang pagsamba kasi sa born again ay isa lang ang kahulugan. Ang salitang pagsamba ay nangangahulugan sa kanila pag-Diyos na yan. No? Ngunit sa Katoliko, ang salitang pagsamba, mga kapatid, ay nangangahulugan na may worship, adoration, na intended for God alone, at may worship na ang kahulugan ay veneration. Kaya nga, palaging ginagamit sa grupo kahit kay Soriano at sa grupo ng Iglesia ni Cristo, ano ba yun na ginagamit nila? Ginagamit nila palagi, mga kapatid, itong lumang katekismo sa Lasal College noon, naging Lasal University na, ang Catechism of Christian Doctrine. At pilit nilang pagsusuwagan itong mga aklat Katoliko. Ito kasi ang nakasulat sa Catechism of Christian Doctrine number 3, 1995, page 87. Ought we worship holy images? We should have, particularly in our churches, images of our Lord, as also have the Blessed Virgin and the saints, and we should pay them due honor and veneration. Yung nabasa lang nila na worship, mga kapatid, doon na, sinasamba din Diyos na, pero may huling bahagi, tingnan nyo ang huling bahagi, na ang worship na ginagamit diyan ay we should pay them due honor and veneration. So, itong pagkakaiba sa mga siktang tatag lamang ng tao, sa kanila, basta salitang worship, pag-Diyos na yan. Pero sa Katoliko at sa Bible, kahit sa Bible, yung salitang worship ay hindi nangangahulugan pag-Diyos na, kundi paggalang, honor. Halimbawa, balikan natin itong 1 Chronicles chapter 29 verse 20. And David said to all the congregation, now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord, the God of the fathers, and bowed down their heads and worshipped the Lord and the King. So napansin niyo ba ang mabasa diyan sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20? Worshipped the Lord and the King. Dahil po ba may mabasang worship the Lord and the King, ang ibig bang sabihin diyan ay pati na ang hari ay kilalaning Diyos? Ang worship na ginagamit yan, kung pag-aralan nating mabuti at suriin natin sa ibang translisyon ng Bible, King James Version ang ginagamit natin, silipin natin ang 1 Chronicles chapter 29 verse 20. Ito ang mabasa natin. Then David
commanded the people, praise the Lord your God, and the whole assembly, praise the Lord, the God of their ancestors, and devowed law, and give honor to the Lord and also to the King. So dito malinaw na sa Biblia, hindi ibig sabihin makabasa ka ng worship ay pag-Diyos na. Ang worship dito mga kapatid ay nangangahulugan ding honor, hindi lang pag-Diyos. No? At kaya nga kung ang interpretasyon nila na ang mga imahe ng Katoliko ng mga santo ay diniyos natin, gaya sa kanilang interpretasyon na yung worship ay pag-Diyos na, malinaw ang Our Catholic Faith by Monsignor Moro, page 220. Ang sabi diyan, we do not worship the saints. We only honor them as the official friends and servants of God. We adore God alone. So, may pagsusuwagan ba ng sinabi na we do not worship? Dahil ang worship na binabanggit dito ay adoration, hindi veneration. Pero ang honor dito, kahit sa Old English mga kapatid, worship, veneration yan, na nangangahulugan paggalang. Okay, bakit daw wala silang imahe? Or bakit yung samahan ninyo ay walang mga imahen? Sa oras na to, sasagutin ko yan. Kaya makinig kang maigi. At sa oras ding ito, sasagutin din natin ang kaniyang pahayag dahil alam nyo naman mga kapatid, ang daming natangay sa maling akala. Di po ba? No? Si kapatid na Mamay Isti watching from Northern California. Hello. Okay. Tuloy natin sa pahayag mismo ni si G. David. Kung isa ka sa mga tao na sumasamba din sa mga rebulto or sa mga imahen, painggan mo mabuti itong yung salitang pagsamba sa Catholic, lalo na sa mga imahe, dahil may mabasa nating pagsamba sa mga imahe, yun ay nangangahulugan na paggalang, no? Lalo na ginagamit yung Catechism of the Catholic, Catechism of Christian Doctrine, page 87. Ito ang mabasa natin mga kapatid. Is the worship of the saints confined to their persons? The worship of the saints is not confined to their persons, but it extends also to their relics and images. So, malinaw na ito din ang ginagamit ng iba dahil kung sabi nila, kung sinasabi ninyo na hindi ninyo sinasamba ang mga imahe, bakit sa Catechism of the Catholic Church? Wala tayong tutol sa Catechism of the Catholic Church. Tutol lang tayo sa pag-unawa nila dahil ang salitang worship para sa kanila, pag-Diyos na. Halimbawa, balikan natin ang Bible. Dito tayo sa mabasa mga kapatid, may ginagamit Daniel 2:46. Ito mabasa natin. And then King Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. So napansin nyo, dumapa sa lupa si Haring Nabucodonosor at ginamit sa King James Version dito na sinamba niya si Propeta Daniel. Ang pagsamba ba dito ay dahil nabasa ang salitang pagsamba, ito ba'y pag-Diyos na? Hindi. Dahil kung ituloy natin, si Haring Nabucodonosor na sumamba kay Propeta Daniel, sabi niya, tunay talaga ang iyong Diyos. Siya ang Diyos sa lahat ng Diyos. So, hindi kinakilala ni Haring Nabucodonosor si Daniel bilang Diyos, kundi kinikilala niya ang Diyos ni Daniel na tunay na Diyos. Kaya, kung King James Version ginagamit ang salitang worship dahil Old English yan, sa bagong English, kung gagamitin natin sa New International Version, sa naturang talata, Daniel 2:46, ito mabasa natin. Then, King Nebuchadnezzar fell and prostrate before Daniel and paid him honor. Ano ang salitang worship sa Old English?
Sa New English, honor. Therefore, hindi lahat na pagmabasa nila worship, pag Diyos na. Di ba ba? Isip-isip naman ha, pag may time. Research naman pag may time. Tuloy natin. Sabihin ko, dahil naniniwala ko, kailangan mo ito na matutunan. So naniniwala din ako dahil si G. David, dating Katoliko siya. Pero, yun ang mahirap kung dating Katoliko ka, lalo na pag wala kang alam sa pinanggalingan mong pananampalataya at doon ka natuto sa mga anti-Katoliko. Kaya masigasig talaga ang kanilang banat sa pananampalatayang Katoliko. At dapat sagutin natin ito. Canon Law 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teachings so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary to defend it. Meron bang necessity na idipinsa natin ang ating pananampalataya? Bakit? May mga ibang pari nga tinitira ang CFD. Dahil di na kailangan daw umano ang pagdepensa sa ating pananampalataya. Pati si Father Darwin tinitira sa pulpito ng ibang mga pare. Pero ito ang katunayan, mga kapatid. Nasa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines yan. Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, page 80, 81, paragraph 222, we must today be willing and able to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Tandaan natin, kahit ang mga early Christians, ang daming mga apologist nila, tumitindig at nagpapakamatay para sa ating pananampalataya. Nag-expire na ba ang kanilang ginagawa? Hindi. Dahil we are dealing with the ancient serpent. So, dahil ancient serpent, the ancient weapon ang gagamitin natin, lalo na apologetics. Malinaw yan sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, page 80. Apologetics has been always part of the tradition of the church. Okay. Ituloy natin si G. David. Nung nakakilala ko sa Panginoon, natutunan ko ang tamang pananampalataya. Yun, walang pagkakaima din sa pagsagot natin kay Manny Pacquiao kagabi. Di po ba naalala ninyo na sabi ni Manny Pacquiao kagabi na nang nakilala ko ang Panginoon, ako na ngayon tunay na Kristiyano. I am a Catholic Christian. Pero noon, sabi ni Manny Pacquiao, noon, madasalin ako. Pero pagkatapos ng pagdasal ko, merong devil's advocate. Dahil meron daw umano siyang mga bisyo at lalo na yung mga pambabae. Kasalanan ba ng simbahan kung may mga kaanib na kahit madasalin at nagsasamba ngunit bumalik sa kasalanan? Hindi. Sa aklat na ang pamagat ay pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons sa pahina 30 na ginagamit ng mga iglesia ni Cristo kay Manalo, nakasulat yan, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapoponan nito mga nagsasabi na sila'y mga Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila hindi nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhe pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. So, ang mga makasalanan nakaanib sa simbahang Katoliko, mapari man siya, maobispo man siya, masanto papa man siya, sino man sa atin na nagkasala tayo, hindi dahil na tayo'y Katoliko, dahil hindi tayo sumusunod sa aral sa banal na simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ulitin ko, batay sa kasaysayan, ang dami ng mga makasalanan na sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko at sila'y nagiging mga santo. Tuloy natin si G. David. At kung paano ang tamang pagsamba sa Diyos. At ito yung pagsunod sa sinasabi ng Bible. Hindi... Ayan. Dinanggit natin itong
kagabi. Para sa di nakapanood kagabi, mga kapatid, no, pwede niyong balikan ang video kagabi. No? Dahil ang mga born again kasi na sikta ay meron silang tinatawag na 5 solas. 5 alone. Ano yung 5 alone? Sola Scriptura, Bible alone, sola fide, faith alone, sola gratia, grace alone, sola Deo gratia. So, para sa kanila, yung nakasulat lang talaga sa Biblia ang dapat paniwalaan. At di na sila dapat pa maniwala, mga kapatid, sa idiniklara ng simbahan. Dahil para sa kanila, gawa-gawa na yon ng tao kung wala sa Biblia. Sige nga, anong kalendaryo ang sinundan ninyo ngayon sa New Year? Aber? Ano? Gregorian calendar yan. Idiniklara yan ni Pope Gregory XIII sa taong 1852. Kung ayaw ninyong sumusunod sa otoridad Katoliko, iba't sumusunod kayo sa kalendaryo na iyon ay ecclesiastical calendar ng simbahan. Di po ba? Gets nyo? Okay, tuloy natin. Sa sinasabi ng tao. Kaya ang pananampalataya ko ay lagi nakabase sa Biblia, hindi sa sinabi ng tao. Ang pananampalataya daw niya ay laging nakabase sa Biblia, hindi sinabi sa tao. Ngayon, ikay tao at may sinasabi ka ngayon na sinabi mong dapat nakabase lagi sa Biblia. O sige, batay lang sa pahayag na yan at hindi batay sa sinasabi ng tao. So, yun lang. Asan mabasa sa Biblia, na ang paniniwala ay dapat nakasulat sa Biblia at hindi yung batay pahayag sa tao? Asan? Wala namang mabasa. Ipahayag mo yan. Ibig sabihin, yung pahayag na yan na hindi mabasa sa Biblia, dapat din paniwalaan. Di ba ba? Logic naman pag may time, no? Di ba? Okay, tuloy natin. At nung natutunan ko magbasa ng Biblia, ganito yung nabasa ko sa Bible. So, yon ang problema. Natutunan niya sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia. Daming mga natuto sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia. Isa na dyan si Kibuloy. Anong nangyari ni Kibuloy? Siya na ang may-ari sa kaluluwa. Natutunan niya yan sa pagbasa sa Biblia. Ano ang nangyari kay Felix Manalo? Siya ang nagiging anghel sa silangan. Anong nangyari kay Eli Soriano? Nagtatag siya at umanib daw umano siya sa members of Church of God International. Anong nangyari kay Senyor Santo Niño? Nakulong ngayon. Sila'y nagbasa din sa Biblia. Kaya may wisdom ang simbahan noon nang ipinagbabawal sa simbahan ang pagsalin sa Biblia. Lalo na yung nagsalin ay walang alam sa background, walang alam sa Grego, sa Hebreo, sa Aramaiko, at isinalin lang, maraming maligaw. Anong nangyari? Dahil daming matigas ang ulo na nagbasa sa sarili na pag-unawa sa Biblia. Di po ba? Ang daming mga sikta ngayon. Isa na ang born again, mga kapatid. Ang daming mga sikta ngayon na lumalabas. Sabi ni kapatid na Yusol, meron ding nakiklaim na Catholic Church, LCC, Liberal Catholic Church. Totoo. Meron ding Catholic Church daw, nagkakasal ng mga bakla at mga tumboy. Totoo. So, daming mga nag-claim. Dahil nagbasa lang sila, di batayan, mga kapatid, na kung nagbasa ka lang sa Biblia,
Dahil sa karamihan na yon na mga sumulpot na sikta, bawang nagbasa sila sa Biblia at ang kanilang doktrina ay sola scriptura, Bible alone, ngunit hindi nagkaunawaan. Okay, tuloy natin. Sinabi ng Exodus chapter 34 verse 14, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos dahil ako, ang Panginoon, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. So malinaw na sinabi. Malinaw talaga na sinabi yan. Pero ang tanong, di ba alam niya na napakalinaw ang binanggit diyan na huwag kayong sasamba ng ibang Diyos? Ano yung ibang Diyos na yan? Yun po ba'y mga imahe na mga santo? Okay, silipin natin ang The Living Bible. Anong mabasa sa The Living Bible Translation? Protestant ito sa sinisitas niyang Exodus chapter 20 verses 3 up to 5. Ito ang mabasa natin mga kapatid. You may worship no other God than me. Napansin ninyo, small letter G, God. Ito'y tumutukoy sa Diyos-Diyosan. You may worship no other God than me. Sino to? You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. You must never vow or worship it in any way. For I, the Lord your God, am very possessive. I will not share your affection with any other God. So, malinaw ang binanggit sa naturang talata na ipinagbabawal sa Diyos yung tinatawag na Diyos-Diyosan. Dahil sa Biblia, ang daming Diyos-Diyosang nakasulat diyan. Sino ba yung mga Diyos-Diyosang tinutukoy sa Biblia? Yung larawan ba ng mga santo? Hindi. Merong Diyos-Diyosan na si Baal at si Medorak na binanggit diyan sa Jeremiah chapter 50 verse 2. Merong Diyos-Diyosan na si Baal at ang dragon sa merong Diyos-Diyosan din na tinatawag na Astarte. Si Baal. Si Baal. At mga Astarte. Nasa Hukom Kapitulo 10, versikulo 6. Merong Diyos-Diyosan din na babasa natin sa Hukom Kapitulo 16, versikulo 23 na si Dagon. Merong Diyos-Diyosan na babasa natin sa Ikalawang Hari Kapitulo 1, versikulo 2 na si Baal-Zebub. Ang daming Diyos-Diyosan na binanggit diyan sa Biblia. May Diyos-Diyosan na si Molok na binanggit sa Leviticus Kapitulo 18, versikulo 21. Merong Diyos-Diyosan sa templo ni Ramon diyan sa 2 Hari Kapitulo 5, versikulo 18. Merong Diyos-Diyosan na ang pangalan ay si Artemis, si Diana sa Gawa Kapitulo 19, versikulo 27, 35. So, dami pa mga kapatid. Yan pala ang mga Diyos-Diyosan na binanggit na ipinagbabawal dahil sila ay hindi tunay na Diyos. Pero, balikan natin sa Protestant na Bible scholar kasi ito. Harper's Bible Dictionary. Anong sabi? Ito, all idols are images, but not all religious images are idols. O napakalinaw dyan. Na ang lahat umano na mga Diyos-Diyosan ay mga imahe. Pero hindi lahat na mga relihiyosong imahe ay mga Diyos-Diyosan. Ang klaro niyan mga kapatid, di po ba? Okay. So, tuloy natin mga kapatid ang kanyang pahayag. Sabi ng nag-iisang Diyos natin sa langit na huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Tama naman na kahit yun naman ang aral ng simbahang Katoliko.
huwag kang sasamba ng ibang Diyos. Kaya, mariing ipinagbabawal sa simbahang Katoliko ang mga amulets dahil idolatry yan. Catechism of the Catholic Church, numero 2116, 21 Diyos-Diyosan yan. Pero ang tanong, lahat ba na mga larawan diyan sa Biblia ay Diyos-Diyosan na? Hindi. Kaya ang ginawa ng simbahang Katoliko sa mga larawan ng mga santo sa Catechism of the Catholic Church, hindi ang pagdiyos sa kanila, kundi isang paggalang, tinatawag na veneration. Catechism of the Catholic Church, number 2138. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. And whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. O, napakalinaw naman yung aral ng simbahang Katoliko, mga kapatid, di ba? At ito'y ginagamit ng mga iba't ibang kapatid natin para tuligsain ang ating pananampalataya. Tanong, magagalit ba ang Diyos kung ating igalang lalo na yung mga santo niya? Hindi. Itong mabasa sa Christian Community Bible. On that day, the Lord will be glorified in His saints. Oh. So galit ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Pero ang kapurihan ng Diyos ayon sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 10, on that day, the Lord will be glorified in His saints. Ang problema, ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, wala silang mga santo. Diba? Okay, tuloy natin. Diyos natin isa lang. At sinabi mismo ng Bible na hindi ka dapat sumamba sa ibang Diyos. At ayaw na ayaw ito ni God na sumasamba ka sa ibang Diyos. Oh, yun. Tama naman na ayaw talaga ng Diyos na sumasamba ng ibang Diyos. At ang mga santo, hindi yun mga ibang Diyos. Ang mga santo ay bayani ng pananampalataya natin. No. Sila ang mga santo dahil ang tunay na iglesia, kung tignan natin ang unang Korinto 14:33, iglesia ng mga santo. Tuloy natin. Kasi jealous God siya eh. Siya ay mapagbunuhing Diyos. Ibig sabihin, siya ay selosong Diyos. For sure, kapag nalaman mo na yung girlfriend mo or yung boyfriend mo may sinasambang iba, di ba magagalit ka? So, sabi niya, kung malaman mo na yung boyfriend mo o girlfriend mo may sinasambang iba, magagalit ka. Dito pa lang mali na, no? Boyfriend at girlfriend may sinasambang iba, magagalit ka. So, mali na ang statement na ito. Pero, na ginagamit niya. Pero, tama na magagalit talaga ang Diyos sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Lalo na, galit ang Diyos pag iniwan mo ang katotohanan at yayakap ka sa siktang tatag lamang ng tao. Bakit? Unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga antikristo. Sila ay kalaban ni Kristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang malaman na sila talaga'y hindi kasama natin. Delikado yon. Di po mga kapatid? Delikado yon. Tuloy natin. What more pa si God. Pangalawa, sinabi ng John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. So malino na sinabi naman ng Bible na ang Diyos ay Espiritu. Tama naman, wala tayong tutol na ang Diyos ay Espiritu. Pero itong Diyos na Espiritu
alam ng Diyos mismo na tayo hindi mga espiritu, may katawan tayo. At dahil may katawan tayo, ano ba ang deklarasyon ng pananampalataya nila ni San Juan? Napakalinaw ang deklarasyon ng pananampalataya. Si Santo Tomas, alam nyo ba ano ang deklarasyon sa kanyang pananampalataya? Ito ang deklarasyon ni San Juan sa Juan Kapitulo 20, versikulo 25. Napakalinaw yan, mga mahal na kapatid. No? Ano yung deklarasyon niya? Hanapin natin. Ang sabi kasi diyan, maliban na mahawakan ko at makita ko, hindi ako maniniwala. Ano daw? Maliban lamang na mahawakan niya at makita niya, hindi daw siya maniniwala. So, yun ang deklarasyon talaga. Deklarasyon talaga sa pananampalataya. At maliban dyan, tingnan, ang Diyos ay espiritu, tama, di ba? Pero, nung nagkasala ang mga Israelita, ang Diyos ay nagpadala sa kanila ng ahas. Ang daming nakagat, daming napatay. So, humihiling sila ng tulong kay Moses. At nag-utos ang Diyos kay Moses, sige, maggawa ka ng tansong ahas. Asan yan mabasa? Sa mga bilang, Kapitulo 21, versikulo 7 hanggang 8. Anong sabi ng Diyos na espiritu? Magawa ka ng tansong ahas para sino man ang makagat sa mga makamandag na ahas. Kung sila'y titingin sa ginawa mong tansong ahas, sila ay gagaling. Ngayon, ang Diyos ay espiritu at makapangyarihan, bakit kailangan mag-utos siya kay Moises na gagawa ng tansong ahas? Di na lang direkta niyang pagalingin yung mga taong nakagat sa makamandag na ahas? Bakit kailangan pa rin na makakita sila sa tansong ahas na ginawa ni Moises? Di po ba napakalinaw na ang Diyos ay espiritu, pero sa pamamagitan ng tansong ahas, pinadaloy ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para gagaling ang sino mang makagat sa makamandag na ahas. Dahil yon ay tinatawag na prefiguration. Prefiguration sa crucifixion ng ating Panginoong Hesus. Kung ang Diyos sa lumang tipan ay napagawa ng tansong ahas, para maligtas ang sino mang makagat sa mga makamandag na ahas, sa ating panahon, ikinumpara ng ating Panginoong Hesus ang kaniyang sarili sa Numeros chapter 21 verse 7. Pero ito ay hindi na ahas, kundi si Kristo mismo. O pang sino man ang titingin sa kanya ay maliligtas. Asan yan mabasa? Juan Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 15. Ito mabasa natin. Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Ito ay upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikinumpara ng ating Panginoon ang kanyang sarili mismo sa tansong ahas, mga kapatid. Now, ngayon, sa bagong tipan ba, mabasa ba natin na may nagawa ng larawan mismo ng ating Panginoon Jesucristo na ipinako doon sa cross? At itinaas yan
kung gagamitin natin ang Protestant translation na The Living Bible. Dahil gusto nila. Di po ba, sabi ni CJ David, pagbabasa sa Biblia, dapat yun ang paniniwalaan. Pag hindi sa Biblia, hindi dapat paniniwalaan. Dahil sa tao lang yan. O sige, gamitin natin ang Protestant na salin. Ito, mabasa sa Galatians chapter 1 verse 3 sa The Living Bible. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Ano daw? Napakalinaw ang nakasulat. Itinaas niya ang placard with a picture on it of Christ dying on the cross. Di po ba gusto nila? Dapat yung mabasa sa Biblia with a picture on it of Christ dying on the cross. Napakalinaw yan mga mahal na kapatid. Batay mismo sa mabasa natin. With a picture on it of Christ dying on the cross. Now, ano ba ang kahit nga kung tingnan natin ang isa pang salin ng Biblia, napakalinaw din ang mabasa mga kapatid. Kaya kung ang batayan nila ang pagkamabasa sa Biblia ang dapat paniwalaan natin, iba't ibang salin ang ginagamit natin. Hindi po tayo ibig sabihin na ang mga Katoliko ay sola scriptura na. Pero dahil hinahanap nila kasi yung letra por letra, kaya binigyan natin sila ng kasagutan batay mismo sa mabasa. Hindi siya kahoy, hindi siya bato. At sinabi mismo ng verse na yan na kapag sinamba mo ang Diyos, sambahin mo siya sa espiritu at katotohanan. Hindi ka sasamba sa bato, hindi ka sasamba sa kahoy, sa spiritual ka sumamba, sa katotohanan. Ang Diyos ay buhay, hindi siya patay, hindi siya rebulto, hindi siya bato, hindi siya kahoy. Kapatid, ano ba ang Diyos? So, tama naman na ang Diyos ay buhay. Pero ang tanong, bakit itong Diyos na buhay na pinaniniwalaan mo ay nag-utos mismo na sa kanyang templo ay merong monumento? Ano po ba yung monumentong ito? Ito po ba hindi gawa sa bato? Ito. Then I will set up a monument in the area of my temple. O ano daw? I will set up a monument in the area of my temple. So ano ang kabuluhan nitong monumentong ito? Bakit may monumento talaga? Kahit na sa Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18, di po ba pinagiba ng Diyos ang lahat ng mga monumento ng Diyos-Diyosan? Winasak, sinunog. Pero di niyo ba yun nabasa? Na nakita ni Propeta Diyos niya may monumento na nakatindig. At nagtanong siya, kaninong monumento yan? At ang sagot naman ng mga tao, monumento yan ng propeta. Anong sabi ni Propeta Josias? Huwag nyo yang galawin. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga larawan at monumento ay Diyos-Diyosan. Kaya sa salin ng Biblia Protestante, The Living Bible, Joshua chapter 4 verses 6 up to 7. We will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, what is this monument for? You can tell them, it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. See? The monument will be a permanent reminder of this amazing miracle. Napakalinaw mga kapatid, na hindi pala lahat na mga imahe o Diyos-Diyosan ang ipinagbabawal diyan sa Biblia.
hindi lahat ng mga imahe ay Diyos-Diyosan. Ang ipinagbabawal ay yung mga Diyos-Diyosan lang. At tulad dito sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 16. Baka kayo'y mga kasama at kayo'y gumagawa sa inyo ng isang larawang enanyuan na kawangis ng alinmang larawan na kahawig ng lalaki o babae. Bakit binanggit diyan? Dahil ang interpretasyon ng ibang sikta dito, alam nyo? O di po ba? May kahawig ng babae at lalaki. So therefore, ito ay mga Diyos-Diyosa na tulad ni Santa Maria, babae at lalaki, San Lorenzo Ruiz. Mali! Bakit? Sa Lumang Tipan, may mga Diyos-Diyosa na silang babae at lalaki. Unang Hari, Kapitulo 11, versikulo 33, mga kapatid, ito mabasa natin. Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at naglingkod kay Astarte, ang Diyos ng mga Sidonyo, kay Kamos ang Diyos ng Edom, at kay Malok ang Diyos ng mga Amomita. Hindi sila namuhay ng ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko, at hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David. Yun ang ipinagbabawal ng Diyos sa Biblia, mga kapatid. So, hindi lahat na mga larawan diyan sa Biblia ay Diyos-Diyosan. Napaka linaw diyan, pero parang pilit talagang iniwasan nito mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Sa kanilang atake at pagtuligsa sa pananampalatayang Katoliko. Iniiwasan talaga nila yan. So, pero ang tunay na simbahan ay simbahan ng mga banal. Simbahan ng mga santo. O, tingnan nyo. 1 Corinthians chapter 14 verse 22. Anong sabi ni San Pablo dito? For God is not the God of dissension, but of peace, as also I teach in all the churches of the saints. Sa lahat ng mga simbahan ng mga santo. Tanong, bakit sa Biblia, di ba nila alam na kung tingnan natin ang Biblia, mga kapatid, ay merong mga makita natin na mga kerubin. Dahil kahit sa Bagong Tipan, ulitin ko, ang deklarasyon ng pananampalataya ni Santo Tomas, malinaw yan sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 25. Sinabi nga ng ibang mga alagad sa kaniya, nakita namin ang Panginoon. Sinabi niya sa kanila, malibang makita ko ang tanda ng mga pako sa kaniyang mga kamay at mailagay ko ang aking daliri roon at maipasok ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Kailanman ay hindi ako maniniwala. Anong punto dito? Ito'y deklarasyon ng pananampalataya. Ano daw? Nangangailangan siya ng makita. Nangangailangan siya ng mahawakan. Kaya, sinagot natin yung isang pastor na mga ngaral na born again, mga kapatid, kung maalala ninyo, ano yung sabi niya? Bakit daw umano maglagay pa ng larawan diyan sa bahay? Hindi ba nila alam? Sa unang mga hari, Kapitulo 6, versikulo 29. Anong mabasa dito?
At kanyang inukitan ang lahat na panig ng bahay sa palibot ng mga ukit na larawan ng mga kirubin at ng mga puno ng palma at ng mga bukang bulaklak sa loob at sa labas. Ano daw? Ang inukitan ng larawan na nasa paligid sa bahay. Merong tinatawag na palm tree, puno ng palma. Merong mga inukit na kirubin. Ang tanong, bakit may puno ng palma? Dahil prefiguration din ang puno ng palma. Ang puno ng palma sa Old Testament, Awit Kapitulo 92, versikulo 12, ito'y sumisimbolo sa mga banal na tao. The righteous shall flourish like the palm tree. Ano daw? The righteous shall flourish like a palm tree. Kaya, maliban sa mga anghel, may puno ng mga palma at ang puno ng mga palma ay sumisimbolo sa mga banal. Kaya, bakit ngayon? Meron tayong mga larawan sa simbahan natin na Katoliko at wala yan sa ibang sikta. Bakit? Dahil kung balikan natin ang unang mga hari, Kapitulo 6, versikulo 29, ito'y mabasa natin, at kanyang inukitan ang lahat na panig ng bahay sa palibot ng mga ukit ng larawan ng mga kirubin. Ano daw ang bahay? Uukitan, inukitan sa labas at sa palibot. Ang tanong, kung mabasa sa unang hari, Kapitulo 6:29, na ang bahay ng Diyos ay may nakaukit na mga larawan sa bagong tipan, ano po yung bahay ng Diyos? Unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, ang bahay ng Diyos, ang iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Ano yung iglesia na yan? Gawa Kapitulo 9:31, himianon Ecclesia Catoles, tis Judayas kay Galalias kay Samarias, erinin kinieno kumudomine. Ecclesia Catolis. So, napakalinaw yan mga kapatid. No? Napakalinaw yan. Okay. So, yan. Sabi ni Melchizedek, mali kayo. Since our persons in heaven, officially canonized or not, who live historically virtuous lives, offer their life for others who were martyred. Yun, tinatawag na pananampalataya, bayani sa pananampalataya natin, no? At mali ang interpretasyon nitong. Maraming salamat din kay kapatid na Sandy Brasos Camacho. Maraming salamat kapatid sa 30 stars. Okay. So, patuloy tayo mga kapatid, no? Sa ating, more than 1 hour na pala tayo. Ang karugtong nito, mamaya, dahil ano ang kanyang argumento dito, paano natin sasagutin? Mamaya, ang karugtong nito, 1 hour, more than 1 hour na pala tayo nag-live. Ito ginagamit nila. Ginagamit kasi ni si G. David dito. Bakit kayo lumuluhod? Sumasamba sa mga santo. Di po ba ang anghel? Diyan sa Revelation chapter 22 verses 8 up to 9, umaayaw siya nang sumamba sa kanya si San Juan. Ganon din ang mabasa natin sa Gawa Kapitulo 10, versikulo 25-26. Si San Pedro, nang sasambahin sana siya ni Cornelio, umaayaw siya. Kung ang mga anghel at kung si San Pedro nabuhay, umaayaw siya nang sasambahin sana siya ni Cornelio. Ang tanong, bakit kayo mga Katoliko sinasamba ninyo ang patay ng mga santo sa pamamagitan ng kanilang mga imahe? Yon, paano ninyo sasagutin yan? Mamaya mga kapatid,
tuloy natin dahil more than 1 hour na tayong nag-live ngayon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ituloy natin ito ha. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong. Pro Dio et Ecclesia. Bye-bye.